Sa video na ito mga kabiyahe, ipapakita ko sa inyo ang aking pinuntahan na tourist attraction sa may Batangas. Ang magagandang daan na aking napuntahan, papakita ko rin sa inyo ang mga ganitong klaseng akyatan papunta sa may biyak na bato. Sadyang mamamangha ka at magugulat ka sa ganitong tanawin na makikita mo at bubungad sa iyo pag akyat mo dito sa may Batangas. Talagang mawawalan ka ng hininga at mapapaisip ka, may ganito palang tatagong yaman ang Santo Domingo, Batangas. Ang ganitong tanawin magmula sa lugar na ito, dito mo lang yan makikita. At syempre, ang biyak na bato na talagang dinarayo pa ng mga turista sa iba't ibang lugar. So samahan nyo ako mga kabiyahe at lakbayin natin ang Santo Domingo, Batangas. So yun mga kabiyahe, good morning. So time check 4:35. So ang destination natin is punta tayo sa Santo Domingo, Batangas. Yung sa may biyak na bato. So nakita na tayo today dahil busy yung mga person. Tayo muna ang babiyahe. So, hirap talaga. Wala tayo maalis kasi almost 3 hours yung biyahe. So, para kung na tayo makarating doon kasi baka itong holiday wala sa English. So, baka marami rin mag-roads. So, hindi natin expect. So, ayan. Check nyo later kung gano'ng kaganda yung puntahan ko sa may Batangas. So, let's go! Mga kabiyahe, good morning. So, take off na tayo, 4:42. Dapat mga 4 AM tayo take off eh. So, going to our location from here to Batangas, meron 3 hours 36 minutes. So, ito yung isang way. So, ang daan nito is Calamba and Lipa. And yung isang way naman is from here to Taguig to Tagaytay. And dadaan siya ng Demery papunta doon sa Santo Domingo. So parang long way ito, 3 hours and 41 minutes. So doon muna tayo sa una. Yan yung gagawin natin since buti tayong tanghali. So dapat maaga nandun na tayo. Ito na mga kabiyahe, nasa may C5 road na tayo. Approaching tayo sa may service road. Ang una natin mga dadaanan na bayad is Alabang, Santa Rosa, Kapuyaw, and Calamba. And after nun, Lipa City na. So for today's video, solo ride muna tayo kasi wala yung ibang member ng OTP. Si Madam Honey, sinubukan ko rin yayain kaso may mga backlog siya sa kanyang work. So, ride safe muna tayo. Ride safe para sa atin. Let's go, para makita natin yung ganda, no? Biyak na bato. Sa mga Santo Domingo, Batangas. So, matagal na itong trending pero ngayon ko lang siya mong pupuntaan. Ngayon na nag-up na tayo. So, later. Let's go! San Pedro Laguna na tayo mga kabiyahe. So dito banda sa kaliwa ko yung puno. Ito yung palatandaan na nasa San Pedro ka na. So smooth naman yung biyahe. Wala pa tayo masyadong nakakasabay ng mga motorista at sasakyan. And dire-diretso lang naman to. Tara, let's go. Kabuyo na tayo mga kabiyahe. So far, smooth pa rin yung ating biyahe. Wala pa akong masyadong mga motorista sa daan. So, medyo malayo-layo pa tayo sa ating destinasyon. Bibilisan ko lang ng konti para hindi tayo tanghaliin doon sa ating pupuntahan na lugar. Makita natin na maayos or makapag-shoot tayo ng maganda. Let's go! Right now mga kabiyahe, nasa may Batangas Welcome Arc na tayo.
And pumutok na nga yung araw, maliwanag na. And gaganda na yung takbo ng ating biyahe. Let's go! Kakabiyahe, sa Batangas na tayo. Let's go! Pero stopover muna tayo kasi makikita ko yung view ng Mount Makiling. Grabe. Ang ganda. Hindi maiwasang mga pahinto at pagmasdan tong ganda ng Mount Makiling. So ayan, nasa harap ko yung Mount Makiling. Ang kagandahan pa dito is meron siyang ulap sa tuktok. Parang kalintulad sa Mount ngayon ng Albay. Yan. Napakagad ang pagmasdan mula dito sa aking kinakatayuan. Ang bundok na Makiling ay isang natutulog na bulkan sa Laguna at may taas na 1,070 hanggang 1,143 metro at tanyag bilang tirahan ng diwatang si Maria Makiling. Ito ay isang mahalagang biodiversity hotspot na idineklara as ASEAN Heritage Park noong taong 2013 at pinamahalaan ng UP-LB na nagsisilbing sentro ng pananaliksik, kagubatan at kultura. Ito ay isang di-aktibong bulkan na may sukat na humigit kumulang 4,250 hektarya na nagbibigay din ng balanse sa ekonomiya at nagsisilbing proteksyon laban sa pagguho ng lupa. Ayon din sa mga kwentong bayan, ang bundok ay binabantayan ni Maria Makiling, isang magandang diwata na nagbibigay ng tulong sa mga tao, ngunit nagpaparusa rin sa mga mapang-abuso sa kalikasan. So sana, huwag natin hayaang masira ang ganitong klaseng kalikasan meron tayo. Para sa mga susunod na henerasyon, mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa lugar na ito. Ayan mga kabiyahe, ito ang kasaysayan ng ating Mount Makiling. Ayan, welcome arc na tayo ng Tanawan City. Konting biyahe na lang and mararating na natin ang ating destinasyon. Ito na mga kabiyahe, yung kakanan natin daan papunta sa Lipa City. So dire-diretso lang itong way na to. And dito banda mga kabiyahe, maraming establishment, may gasoline station at may mga kainan na din kung kayo ay nagugutom na. At yung daan na to mga kabiyahe, napaka-smooth, wala kang makikitang lubak. Kaya shout out sa LGU ng Lipa City. Salamat po sa napakagandang kalsada nyo. Let's go! Dito mga kabiyahe, Barangay Mabini, Batangas na tayo. And medyo nagugutom na ako sa mga oras na to. So hanap tayo ng mga kainan. Siyempre kapag sinabing Batangas, Lomi agad ang unang pumapasok sa ating isipan. So tara, tikman natin ang kanilang signature food dito. Let's go! So guys, dito sa may bandang Ibaan Road, Lipa City pa rin. So may nakita ako. Pares Lomi, Goto Silog, Kinasal, Yepo, and Lutong Ulam. Dito sa Mr. MM Food House. So tara, try natin. Dito mga kabiyahe, ito yung menu nila. So yung in-order ko is yung Lomi na special. So para matikman natin. So yung mga ingredients ng Lomi special. Meron din silang regular. So mas pinili ko yung Lomi special. Meron din silang jumbo and super jumbo. So yung kanilang kainan. So open sila 24 hours. Ayan.
restroom. May mga silog meals din sila. Goto Batangas, Pares, Crispy Pata. And ang gandaan dito, along highway lang sila. Ayan. Oh, IC33. Poging-pogi. Ito na mga kabiyahe yung ating Lomi Batangas na special na in order. So meron siyang chicharon, meron siyang quail egg, and ito yung toppings niya is dry garlic and sibuyas. So sobrang dami pala talaga. Sana maubos ko to. So tara, kain tayo. Ito mga kabiyahe, titignan natin yung Lomi Batangas dito sa may Lipa City. So, unang pagat, unang subo, malasa siya. Nanonood yung mga ingredients sa sobrang labot niya. Tama-tama lang sa pagkakaluto. Itong chicharon niya. Crunchy pa. So, ayan. Try nyo dito kumain yung rice, mga kabiyahe, sa Mr. MM Food House. Tara mga kabiyahe, kain muna tayo. Eto mga kabiyahe, back on the road tayo after ng heavy breakfast. Grabe, solid yung Lomi special nila doon sa MM Food House. Sobrang dami kong nakain, kaya ito, busog na busog ako. Sana wag lang akong antukin sa daan. And dito rin pala mga kabiyahe sa may Ibaan Road, magsisimula na yung mga kurbadahan na daan. So maging maingat lang tayo sa ating biyahe. Huwag tayo magmamabilis dahil sa daan natin, residential area din itong dinadaanan natin. So ride safe sa atin and konting ingat lang. Let's go! After ng Ibaan Road mga kabiyahe, meron daan dito sa left side. Pero based sa pangalan ng mapa, ang nakalagay dito is Star Tollway lang. Pero yung exact na pangalan ng daan is hindi pa siya na-establish. And dire-diretso lang ito mga kabiyahe hanggang doon sa may dulo. And napakasmooth ng biyahe nito since bago yung kalsada, bagong gawa yung kalsada niya. So hindi tayo masyadong matatagtag sa biyahe. And banda dito sa unahan, meron din ongoing na road progress. So itong kalsada na to is bagong gawa. Makikita dito na may maliit na bundok na hinati rin para maging daan at magduktong sa bayan ng Santo Domingo, Batangas. So ayan mga kabiyahe, sa mga nagbabalak na pumunta rito, dahan-dahan lang tayo kasi merong road progress na ginagawa. So para maging aware din tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Sa bandang gitna, meron din undergoing na construction. So diretso tayo. Dito mga kabiyahe, tanaw na natin ang mga kabundukan. And mahigit 12 minutes na lang ating tatakbuhin. Mararating na natin ang ating destinasyon. At ito, wow, tignan nyo naman. Ang ganda ng kabundukan. Nandito pa lang tayo sa may bungad. Grabe yung view na to. Ang ganda.
wala akong masabi. Talagang nakaka-speechless yung mga ganitong kagandang tanawin na makikita mo. Dito pa lang tayo guys, wala pa tayo sa Santo Domingo. Nasa Dumuklay pa lang tayo. So itong Dumuklay ay sakop na, hindi ko sure kung anong barangay ito eh, pero nakalagay dito sa mapa Dumuklay. Hindi ko sure kung tama ba yung pronunciation ko mga kabiyahe. Dumuklay. Tara. So itong mga kabiyahe, after nyong umakyat dun sa paahon na sa daan na Dumuklay, may makikita kayo dito na signage na DPWH. So dito banda kakaliwa kayo. Not sure kung anong tawag sa daan na to kasi hindi talaga siya makita sa mapa yung pangalan ng daan na to. Ayan, basta after nyo sa Dumuklay Road na paon, kakaliwa kayo dito sa may signage na DPWH. So ayan, let's go. Ang pangalan pala ng lugar na ito mga kabiyahe ay Condelabac. So ito ay Barangay Condelabac. Ang daan na rin nito ay puro paahon na. So dito na magsisimula yung challenging part sa ating akyatan. And itong Barangay Condelabac is residential area. So dapat hindi tayo mabilis magpatakbo dito. Maging maingat tayo sa ating kapaligiran. Let's go! So dito naman mga kabiyahe, Barangay Sitio Domingo. Barangay Sitio Domingo na tayo. Grabe, dito pala nakamangana ako sa nakikita ko na lang sa bundok na nasa harap ko. Dito pala guys, may mga part na rough road and uneven surfaces. So dahan-dahan lang tayo. Yan, tulad dito may mga konting lubak and mabuhangin. So hindi tayo dapat magmabilis dito. Meron na nakikita ko na dito. Loto ni Mama Mary yata sa bandang kanan. Ayun o, mga kabiyahe sa bandang kanan. Grabe mga kabiyahe, sobrang taas na natin. Tignan nyo, doon tayo galing sa pinakababa. And itong road na to, sobrang rough road talaga, lumak-lumak. So kung pupunta kayo dito sa biyak na bato, dahan-dahan lang kayo, especially yung pababa kasi madulas siya, mabato, and may mga buhangin. Yan, grabe, ganda. And napakatahimik dito mga guys. So balik na ulit tayo sa akyatan. Let's go. 33, kaya ba? Aray ko, timing yung ambon. Sana pinalagpas mo muna, natapos mo muna sana ako. Pero laban na, nandito na tayo, malapit na, 5 minutes na lang. So guys, ito na nga yung papasok dun sa biyak na bato. Ito may mga motorista dito. Tingin ko merong ayan, medyo madulas lang. Merong environmental fee dito. So ayan,
Hello ma'am, good morning po. Sa tao. Ay, ngayon po ay malandas ang daan. Hindi na po pwedeng umakit ang motor doon sa may Tigres ko. Sa baba na lang po ang inyong motor. Okay po. Sa may biyak na bato. Opo. Sige po, aray po. Okay. Okay, sige ma'am. Wait lang ma'am ha. Sige po. Grabe, madulas pala dito. Tapos din po na hindi. Wala nang kaulan. Aray po. Pangalan na lang po. Aray po. Okay, sige po. Wait lang ma'am. Ito mga kabiyahe, meron silang environmental fee na 30 pesos each. And then sabi nga ni ate, medyo basa yung daan, so mabutik. Hindi na daw pwedeng umakyat sa pinakatuktok yung mga motor. So hanggang doon lang tayo sa may biyak na bato. So ayan, gaganda ng motor nila. So mga kabiyay, akit na tayo. Medyo mabutik lang dito, pero meron namang patag na daan. So yun na lang natin. Oh! Kaya ng 33 to. So kanina medyo malakas yung agbon doon. Pero dito banayan naman, humihina. Sana tuloy na humina para makakuha tayo ng magandang drone shot. Ang klima rin dito is malamig. So dito na yata tayo. Taas talaga. Nalulula na ako. Sobrang taas ng aking inakyat. So nandito na tayo guys. Dito banda meron na daan. Hindi ko sure kung saan papunta yan. On progress pa rin dahil hindi pa siya sementado. So dito. Ito na yung biyak na ba ito mga kabiyahe. Sa wakas, dito na rin tayo. Kaso maulap lang, hindi natin makita yung view. Pwede tayo dito para makapag shot tayo na maayos. So mga kabayan, dito na ngayon ako sa may biyak na bato. So grabe yung ginawa kong akyatan. Medyo challenging lang kasi maputik kasi mambon. And ito yung rock formation dito sa may biyak na bato. Mamaya akit tayo dun sa may Monte Cristo. Yan, tingnan nyo naman yung view dito.
Grabe. Kasi yun talagang worth it yung pagpunta mo rito mga kabiyahe. Makita mo pa lang tong view na to. Grabe. Sobrang sarap. Sobrang iba yung feeling. And then banda rito is rough road na. So ito yung itutuloy nila na daan papunta dun sa Monte Cristo. And mahaba pa yung daan na yan. Hindi ko lang sure kung ilan kilometers pa yan. So yan, akit tayo dun sa may Monte Cristo. Meron din isang daan dito papunta doon sa Monte Cristo, sa Tuktok. Kaso yun nga lang, hindi pa siya simentado, rough road pa. So, tara, explore natin yung taas. So yun, no? Nagbisikleta rin pala dito, paakyat. Grabe yung akyatan na to. Sa part na to, mga kabiyahe, may putik-putik. So, mamimili tayo. Pwede rin dito, pwede dun. Try natin dito. Dito na tayo mag-park. Saan tayo? Yun, buti na lang umaraw na. Praise God. So, kaya tayo dun sa taas. Ambon na naman. Ito mga kabiyahe, makita ko dito sa may Tuktok papunta sa Monte Cristo. So, ito may mayroon ditong hagdan. Packet doon sa Tuktok. Hindi ko lang sure kung ilang steps to. Pero, ayun, may nakasulat na. Mag-start ka sa 1. So, akitin na natin. Let's go. Sana kaya pa ng legs ko. So, ayan. Your safety is our responsibility, but it's also our priority. Be cautious while within this property. Santo Domingo Highlands. So ayan, bawal na magkalat, pero ang daming kalat. So sana pangalagaan to ng ating mga lokal at yung mga turista na rin na bumibisita rito. Sana ingatan nyo ang lugar na ito. Huwag tayong magkakalat. Ayun mga kabiyahe, magmula doon sa baba hanggang dito sa taas. So ito na yung Monte Cristo. Meron siyang 333 steps. Grabe. So kung yung legs ko dito, ito na siya, yung nag-view natin kanina sa drone shot. Parang hindi tayo makapagpalipad ng drone dito kasi ang lakas ng ambon. Ito na, zero visibility na doon kasi dahil nga sa mga. Pero kanina naman, good thing, nakapag-shoot tayo na maayos dun sa biyak na bato. So ayan mga kabiyahe, hiningal ako, grabe. So mga nagbabalak, hindi nyo mapupuntahan kung hindi nyo susubukan. Tiyagaan lang sa paakyat. Maraming daan na medyo madulas at paahon. So pupunta kayo dito, konting ingat lang. So ayan, grabe, napakaganda dito.
at malamig. Ito ang statue ng Monte Cristo, isang bagong atraksyon na nakatayo sa tuktok ng Santo Domingo, Batangas. Ang lugar na kinakatayuan ng statue ay lubhang napakataas at malamig ang klima dito. Malakas na hangin at isa pang napakagandang tanawin ang matatanaw dito. Sadyang kamangha-mangha ang ganitong tanawin, ang ganitong kagandang lugar dito sa Batangas. So yung mga kabe, tapos na natin akitin yung Monte Cristo and dito na rin tayo sa motor. So another adventure na naman na natapos natin for today. So abangan nyo ulit mga kabiyahe ang susunod kong pupuntahan na destinasyon. So hanggang dito na lang, samahan nyo muli ako at libutin natin ang Pilipinas. So ride safe, ingat lahat. Let's go! Alright mga kabiyahe, after ng ilang oras sa ating biyahe mula sa Santo Domingo, Batangas, ito na tayo, bahay na, touchdown na sa bahay. So masarap bumiyahe lalo na pag holiday. Naging struggle lang kanina is umambon, ambon kanina, lalakas hinto, tapos yung paakit pa dun sa Santo Domingo, iba rin yung mga paahon dun, paahon na hindi patag, paahon na lubak-lubak, hindi ka makaporma, hindi ka makabuelo na maayos kasi natagtag. So pupunta ron, I suggest na pasensya, tagaan lang sa pag-akyat kasi ganoon na nga, lahat ng daan ng packet doon sa Santo Domingo matarik. Pagdating mo naman sa pinakatuktok, sulit naman yung pagod mo, makikita mo yung biyak na bato at saka yung Monte Cristo na statue. So ito, bahay na tayo. So praise God at safe yung ating journey today, and natulog naman ang holiday and nakauwi ng safe dito sa bahay. So ayan, so dito ko na tatapusin na aking video. So stay tuned na lang ulit sa mga susunod na biyahe.